Ano kaya ang susunod na mangyayari dahil sa bagong inilabas ng Korte Suprema na desisyon kaugnay sa pag-implement o pagpapatupad sa extradition? Ayan, so medyo malalagay yata sa alanganin yung mga opisyal ng pamahalaan na naging dahilan kung bakit nasa ICC ngayon si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Unahin natin nang ma-interview po ng Bilyonaryo.com itong si DILG Secretary John Vic Remulla. Nabanggit niya na ito ay hindi niya plano. Ito ay plano ng grupo, no? Kung saan itong grupong ito ay kinabibilangan ng mismong presidente ng Pilipinas. Si Pangulong Ferdinand Romualdez Bongbong Marcos Jr. ang pinuno, no, ang nag-lead kung paano nila ipapadakip si Duterte sa mga otoridad. Kasama dito si Gibo Teodoro at saka si Eduardo Anyo. Pangalawang phase, no, nang magsagawa naman ng Senate hearing ang Committee on Foreign Relations na kung saan ang pinuno ay walang iba kundi si Senator Amy Marcos. Dito lumabas yung mga iba pang opisyal ng pamahalaan na nagtulong-tulong upang madala sa ICC si former President Rodrigo Roa Duterte. Nandyan po si dating PNP Chief Romel Marbil. Nandyan po si DILG Secretary Jesus Crispin Remulla. Paano nga ba inutusan ni Remulla si Romel Marbil? Paano naman inutusan ni Romel Marbil si Nicolas Torre III? At ano naman ang naging role ni Marcos Lacanilao, yung special envoy, doon sa pagdakip kay dating Pangulong Duterte? Dahil nang malaman ng senadora ang mga violation nitong mga ito, ay formal nga po na nagsampa ng kaso sa Office of the Ombudsman itong si Senator Amy Marcos. Sino po yung sinampahan niya ng kaso? Si DILG Secretary John Vic Remulla, dating DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla, Marcos Lacanilao, at siyempre itong si Jesus Crispin Remulla and Nicolas Torre III. Ayan. So, nabinbin yon sa Office of the Ombudsman na binasura po ng OIC na si Dante Vargas. Okay? So, ito nga po yung masasabi nating breaking news. Okay? So, ano naman kaya ang sasabihin na naman ng mga anti-Duterte o kampon daw ng mga kampo ni Duterte, ni Tatay Digong, ang mga judges sa Korte Suprema. Kasi mga appointee ito ni Duterte eh. So, pero ito yung totoo, kapag yung desisyon ng Korte Suprema ay pabor sa kanila, praise the Lord ang sigaw nila. Pero ito nga mga kaibigan, ito kasi ang bagong desisyon ng Korte Suprema kaugnay sa proseso na ginawa kay dating Pangulong Duterte. Paano ba nila dinala doon sa dahig, sa ICC, si former President Rodrigo Roa Duterte? Sabi nga po ni Remulla noon, base sa Republic Act 9851, ang ginawa namin ay surrender. Nandun po kasi yung word na pwede raw i-surrender ang suspect na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ibig sabihin dito ni Remulla, basta nabasa nila yung word na surrender, yun yung ginawa nila kay dating Pangulong Duterte. Kahit na walang basihan, walang dahilan, at walang iba pang maaaring justification. Basta dinala nila doon, inaresto nila si Duterte. Samantala, nito lamang nakaraan ay pinaalala naman ni Senator Rodante Marcoleta na dapat ay binasa ni dating DOJ Secretary yung clause na nakalagay sa extradition or surrender para malaman ang tama, no, para malaman kung tama at legal na proseso ba yung paghuli kay dating Pangulong Duterte. Mayroon kasing nakapaloob doon sa Republic Act 1951
na pwede po yung pag-aresto o pag-surrender kung mayroong treaty or agreement ang dalawang bansa. So base sa kakalabas na desisyon ng Korte Suprema, tanging ang mga korte lamang ang pwedeng mag-execute o magpatupad o magsagawa na o mag-utos ng extradition. Okay? So yung desisyon na pong ito ng Korte Suprema ay makikita po mismo doon sa website ng korte, no? Basahin nyo lamang po yung extradition proceedings, okay? So eto na, abangan natin ano ang mangyayari ngayon kung sinabi na po ng Korte Suprema na mali ang ginawang pagpapadakip kay dating Pangulong Duterte.